Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa meeting 13 at itong graduation ng ating Bayanihan Church Planting. Itong isang araw na talagang masayang araw na pinapanalangin natin na magiging talagang exciting na panahon dahil ipagdiriwang natin ang kapanganakan ng mga bagong iglesia. Of course, salamat sa Panginoon sa kanyang tulong sa atin sa buong isang taon. Para po sa ating pagkapasimula, sa ating pong graduation ceremony, bubuksan po natin ang ating mga manual sa page 189 para sa ating welcome portion. Ang gagawin po uli natin ay mag-grupo po tayo ng tigta-tatlo sa ating network at gagawin ang ating pong welcome portion at ito po ang gagawin. Diyan po sa inyong page 189, meron pong nakalagay na complete the following statement. Ang magandang memory ko sa isang graduation ceremony ay, ako muna po magbabahagi tapos kayo naman magbabahagi sa inyong mga grupo ng tigta-tatlo. Naalala ko po nung ako ay first year, actually kasabay, yun po ay recognition, kasabay ng graduation. Nung pong panahon na yan, ang father ko po ay nag-abroad. At nagkataon na nung panahon ng graduation at recognition day ay dumating siya. Hindi ko makakalimutan dahil yan dyan sa panahon na yan ay tumanggap si Pastor James ng award. Alam niyo po anong award? Best in Conduct. At father ko po ang naglagay at nagsabit ng aking medal. At pagkatapos niyan, pinakain niya ako sa labas. Talagang appreciate ko yung effort na yan ng tatay ko na pinagbigyan niya ako ng ganyang panahon at pagpapahalaga. Hanggang ngayon, tinetreasure ko yung panahon na yan. Kayo naman po sa inyong grupo, magbabahagi tayo ng magandang memory sa isang graduation ceremony. Sige po, gawin natin. Please pause the video for 2 minutes to do the welcome portion. Amen. Salamat sa siguro maraming magagandang karanasan sa graduation. Pero siguro ito ang pinakamasarap na karanasan. Dahil talagang ang graduation na ito ay pagkilala natin sa Panginoon. Sa maraming ginawa niya, tinulong niya sa atin upang maitatag ang mga bagong iglesia. Pabalikan po uli natin ating timeline sa page 188 ng ating manual. Huling pagtingin sa ating timeline. Pero nakalagay po dyan ay, yun! Tapos na! Praise the Lord! Pero palakpakan natin ng Lord. Amen! Tapos na! Yun! Naisagawa ng lahat ng hakbang. At katulad ng sinasabi natin, salamat sa Panginoon, kinikilala natin na sa pagsasagawa ng bawat hakbang ay naranasan natin ang tulong ng Panginoon. Bagamat ang isang magandang pansinin ay sa step 9 and 10, yung pong continue nurture and outreach at formally organize the church. Yan ang tuloy-tuloy na gagawin ng bagong iglesia hanggang lalong tatatag pa at lalago at lalawak pa ang gawain ng Panginoon na ating mga sinimulan. Siguro yung parting vision, magandang, siguro yung mga mother churches natin ngayon ay talagang nado na yung pananaw. Nakapagtayo na ng church, praise the Lord, siguro lalo pang mas malakas ang mother church. At yan ang isang magandang bagay na tutuloy-tuloy na gagawin, hindi lang sa mother church, kahit sa bagong iglesyang naitayo. Yan ang magandang hamon. Yung mga bagong iglesyang ito ay hahamunin ngayon, naranasan nilang itatag sila sa ganitong paraan. Yung bagong iglesia ay magtatayo din ng mga bagong iglesia sa paraan na mas matipid, sa paraan na talagang naranasan nila ng mga bagong mananampalataya. At sila magiging puwersa natin. Pag mga bagong mananampalataya ang puwersa, siguradong mas mainit at mas maraming contacts. Siguro mas mabilis ang pagtatayo ng bagong iglesia. Sa lahat ng ito, nais nating pasalamatan ng Panginoon. Sa lahat ng tulong niya, sa lahat ng provision niya, sa lahat po ng kanyang pagsama sa atin upang maisagawa ang lahat ng hakbang na ito. Purihin ang Panginoon. Amen. Minsan pa, pwede ba nating ibigay sa Panginoon papuri? Pasalamatan natin ang Panginoon. Palapakan natin ang Lord. Marapat lang na papurihan ng Panginoon. Dako po tayo sa ating pagsamba sa Panginoon at aawit tayo ng masasayang awit, papuri at pag-awit ng tagumpay,
para sa Panginoon. Sa inyong network, aanyayahan ng inyong worship leader para manguna sa awit ng masayang awit para sa Panginoon sa pagtatagumpay niya sa ating gawain. Dako po tayo sa ating evaluation. Nung pong nakaraang meeting natin ay pinaalalahanan tayo na mag-answer po kayo doon sa page 183. Nakalagay po doon ano ang mga bagay na ating pong na-appreciate, things appreciated sa ating network, at ano rin ang inyong mga suggestion for improvements. Ngayon po gagawin natin yan sa ating pong network. Ang una gagawin natin yung things appreciated. Magbabahaginan po tayo sa ating pong network. Gagawin natin ito ngayon. Please pause the video for 3 minutes para sa ating things appreciated. Salamat po sa ating mga pagbabahagi. Dadako po tayo sa ating improvements. Part pa rin ng ating evaluation. Alam po ninyo magandang nag-evaluate palagi. Hindi lang makita yung magagandang bagay, pero ano mga improve? Alam po nyo, itong BCP ay bunga ng maraming mga improvements. So, kahit sinulat nyo na maganda pa rin siguro sa ating network, magbahaginan, ano ang mga naisip nyo na pwedeng improvements pa para kung gagawin natin to sa susunod ay lalo pang magagawa natin ng mas mabuti pa at mas magiging malaking tulong pa. Let's pause the video for 3 minutes para po sa inyong bahaginan sa inyong improvements. Mamaya po, yung ating pong mga written evaluations ay ating pong titipunin, yan po ang magiging ticket natin sa ating pong special lunch today. Okay po ba yun? Okay, so mamaya po, ihanda ang inyong mga written evaluations. Maraming salamat po. Okay, tuloy po tayo sa ating affirmation activity. Ang unang gagawin ay magbubuo tayo ng grupo ng mga 3 hanggang 5. Kung nandito ang team leader, coach, and team members, grupo na kayo. Kung napakarami, kung mga 10 kayo, mas maliit na grupo. Pinakamalaking grupo ay 5. Tapos kung nag-iisa ka, lungkot ano? Kung nag-iisa ka, sumama ka sa ibang grupo. Basta lahat ay kasama sa grupo ng 3 hanggang 5. Kung wala ang kasama nyo sa team, o yung coach nyo ay wala, sumama na lang sa grupo na pinakakilala nyo. So dapat yung grupo ng 3 hanggang 5 ay talagang kilalanin nyo sila. Tapos kapag nasa grupo na, bawat isa ay bibigyan ng envelope. Ang inyong network facilitator magbibigay ng envelope sa bawat isa. Pag tanggapin nyo ang envelope, magsulat kayo ng inyong pangalan sa inyong envelope. Okay po ba? Okay, so please pause the video for 3 minutes para magbuo ng grupo. Ngayon, magdi-distribute sa inyo yung affirmation guide. Diyan sa page 190, meron tayong affirmation guide. Ang inyong network facilitator, nag-Xerox, naghanda siya ng maraming kopya. Ngayon, bilangin po ninyo ilan ang inyong kasama sa grupo. Huwag bilangin ang sarili mo. So, tapos, pag binilang na, tatanggapin ninyo, ibibigay sa inyo ang isang affirmation guide para sa bawat isa sa grupo. So kung 5 sa grupo kasama mo, ibibigay 4 sa inyo. Kung 3 sa grupo kasama mo, ibibigay sa inyong 2. Pag natanggap ninyo ang affirmation guide, tiklupin bawat isa at itago sa sobre. Okay? So please pause the video para mag-distribute ng affirmation guide. Ngayon, magsulat po tayo ng affirmations. So, kung hindi pa kayo nakaupo sa isang bilog, gumawa kayo ng bilog, ang inyong envelope ipasa sa kanan. Kapag natanggap nyo, galing sa kanan, magsulat kayo ng affirmation tungkol sa tao na yan kung sino may pangalan sa envelope. So, sabihin ang lahat na maganda tungkol sa kanya. Na siya ay masipag, magandang kanyang puso,
talagang sumusunod sa Panginoon, lahat na gusto niyong sabihin para maging malaking encouragement sa Kanya. So isang taon na, sama-sama tayo, marami tayong observations tungkol sa isa't isa, at maraming magandang katangian talaga. Maganda na mayroong ganitong pagkakataon na mag-affirm. Sasabihin yung lahat ng maganda na na-observe tungkol sa Kanya. Kapag nakasulat na, ipasa ulit sa kanan. Kapag natanggap mo galing sa kanan, kung sinong pangalan dyan, ganon din. Ilabas ang isang affirmation guide, magsulat ng affirmation. Ganon ang gagawin, ulit-ulitin hanggang bumalik sa iyo ang inyong envelope. Nandyan ang iyong pangalan. Okay? Mamaya, magbabasa tayo malakas ng affirmations sa buong grupo. Okay, so please pause the video for 10 minutes para magsulat ng affirmations. Ngayon, magbabasa tayo ng affirmations. So kapag natanggap ninyo ang inyong envelope, pwedeng ilabas, basahin ng tahimik. Pag lahat ay nagbasa, pipili ng isa sa grupo, ilalabas niya ang lahat ng affirmations, magbabasa siya malakas sa buong grupo. Tapos ang susunod sa grupo, siya magbabasa ng lahat ng affirmations malakas. Okay, so please pause the video for 5 minutes para magbasa ng affirmations. Salamat po sa mga affirmations. Sarap, ano? Ganda. Napakagandang activity. Ngayon, manalangin na tayo. Pwede po ba pumili ng isa sa grupo nyo at siyang manguna sa panalangin para magpasalamat sa bawat isang tao sa grupo. So please pause the video para manalangin. Okay, bago tayo magpatuloy, gagawa tayo ng ating paboritong exercise, ang ating spiritual exercise. Pwede po ba? Tumayong lahat. At lahat na gagawin namin, sumunod kayo sa amin, pati mga manonood, marunong na kayo, sumunod kayo sa amin, huwag sumabay. Una po, sumigaw tayo, Jesus is Lord. Jesus is Lord. Itataas ang ating kamay, sabihin, I praise you, Lord. I praise you, Lord. Nandito ang ating puso sa kaliwa, doon tayo umiibig sa Panginoon. Mag-bend sa left, sabihin natin, I love you, Lord. I love you, Lord. Karamihan sa atin ay malakas sa kanan. Gamitin natin ang ating kanan para maglingkod. Mag-bend sa kanan, sabihin, I'll serve you, Lord. I serve you, Lord. Then, I worship you, Lord. I worship you, Lord. And finally, I will die for you, Lord. I die for you, Lord. Okay, tuloy-tuloy na. Sumigaw, Jesus is Lord. Jesus is Lord. I praise you, Lord. I praise you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. I'll serve you, Lord. I serve you, Lord. I'll worship you, Lord. I worship you, Lord. I'll die for you, Lord. I die for you, Lord. Last na, Jesus is Lord. Jesus is Lord. I praise you, Lord. I praise you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. I'll serve you, Lord. I serve you, Lord. I worship you, Lord. I worship you, Lord. I'll die for you, Lord. I die for you, Lord. Okay, pwede makaupo. Okay, dadako na po tayo sa ating honoring of the team leaders. Bawat team leader ay may pagkakataon para magbigay ng update kung anong nangyayari sa kanilang gawain sa kasalukuyan. Tapos magpapasalamat sa Panginoon sa lahat ng ginawa niya sa loob ng isang taon na kalipas. So bawat team leader may take for 5 minutes para mag-update, magpasalamat. Please pause the video para sa update at magpasalamat. Ngayon, ito ang hinihintay natin. Meron po tayong presentation of certificates sa lahat ng mga team leader muna na nakatapos. Ito po ay ating certificate of completion. Hindi po ito certificate of attendance. Kung umattend, walang natapos, sorry po, walang munang certificate. So ito po ay result-oriented. Meron tayong SMART goals. Isang katangian ng SMART goals ay result-oriented.
Meron tayong goal para magbuo ng church talaga. Yan ang ating gusto mangyari. Kung yan ang nangyari, kung may church na buo na, kagaya ni na Ate Virgie, may certificate na. Kung tinatapos pa, anong mangyayari? Extension pa. Extension. Itutuloy ang ginagawa. Pagtapos na, pagbuo na yung church, bibigyan kayo ng certificate. So lahat na nakatapos ng church plant, bibigyan sila ng certificate ngayon. O yung una, yung isang team leader, bibigyan siya. Tapos hihilingin yung coach ay lalapi dito para manalangin sa team leader na yan. So please pause the video para magbigay ng certificate sa first team leader. Tapos ipanalangin siya ni coach kung nandito ang coach. Kung wala, facilitator ang mananalangin. Please pause the video po. Okay, dadako na po tayo sa honoring of the coach. Bawat team leader ay pwedeng magpasalamat sa coach sa kanyang coaching sa kanya. Tapos, bawat team leader ay bibigyan siya ng certificate. Take the 3 minutes sa bawat coach. Please pause the video para sa ganon. Okay, kung anong ginawa natin sa yung isang team leader, yung isang coach, ngayon, yan ang gagawin sa bawat isang team leader, bawat isang coach. So tatawagin po, network facilitator, tatawagin po yung susunod na team leader. Ito po ang gagawin. Una, receive the update from the team leader. Pangalawa, magpasalamat ang team leader kay Lord. Pangatlo, presentation of the certificate to the team leader. Pangapat, ipanalangin ang team leader. Panglima, magpasalamat ang team leader kay coach. Sixth, facilitator recognizes the coach. Then seventh, presentation of the certificate to the coach. So yun po ang gagawin sa bawat isang team leader, bawat isang coach. So please pause the video. Yun na po ang gagawin ninyo sa inyong network. Ngayon, i-recognize din natin ang lahat ng mga team members dito po sa ating network, kayo sa inyong network. Ngayon, pwede po ba lahat ng mga team members, pwede po bang tumayo? Salamat po. Pwede po ba? Palakpakan po natin lahat ng mga team members. Pwede na makupo. Kung wala kayo, ang hirap mag-church plant. Dahil sa inyo, malaking puwersa at malaking bunga, nagbuo na ng maraming church. Salamat po sa bawat isa sa inyo. Ngayon, i-recognize din ang inyong network facilitator. Kayo na mananood, pwede po ba? Ang inyong mga network facilitator, kung isa o dalawa o tatlo sila, pwede ba? Sila ay tatayo at pwede ba palakpakan ninyo sila? Pastor James, pwede ba tumayo ang ating facilitator? Pwede ba palakpakan natin si Pastor James? At palakpakan ninyo ang inyong network facilitator, kayong mananood sa network. Sabi ng salita ng Diyos, He who wins souls is wise. Yan ang ginawa nyo. You have won souls. Marami. Yan ang isang napakahalagang bagay na nagawa nyo. Salamat sa inyong puso para abutin ang mga tao. Hindi lang yan, you've not only won souls and showed that you're wise, you've made disciples. Sabi ng Mateo 28:19, humayo kayo, gawin alagad. Yung mga tumanggap ay naging tagasunod. Sila ay lumalago. Sila ay nasa local na iglesia ngayon. Magaling na magaling
ang inyong nagawa. Salamat. Kung nandito ang ating Panginoon Hesus Kristo, alam ko na kung anong sasabihin niya sa inyo. Titingin siya sa inyo, mata sa mata, at sasabihin niya, "Well done, good and faithful servant. Ipapasyal ko na kayo sa Jollibee mamaya." At siguro yan ang gagawin. Yan. So salamat. Talagang magaling. For all you've done, for all you're going to do, we give you thanks and we lift our praise to you. We give thanks, we give praise, for we know that all things work together for our good. We give thanks, we give praise, for by faith we know your grace will see us through. All those things that we don't understand, we come by faith and we place them in your hands. We give thanks, we give praise, for we know that all things work together for our good. We give thanks, we give praise, for by faith we know your grace will see us through. We give thanks, we give praise, for we know that all things work together for our good. We give thanks, we give praise, for by faith we know your grace will see us through. For by faith we know your grace will see us through. So para magbigay tayo ng puri sa Panginoon sa lahat ng ginawa niya, pwede po ba? Tumayo tayong lahat. Hihilingin ko dyan sa inyong network, lumapit sa harapan ang inyong worship leaders at umawit tayo ng mga 1 or 2 or 3 awit ng pagpupuri sa Panginoon dahil sa mga ginawa niya sa ating mga church planting projects. Please pause the video para magpuri sa Panginoon. Ngayon po ay gagawin natin ang ating special merienda or meal para po sa ating graduation na ito. Uli, ihanda po ninyo ang inyong written evaluations. Yan po ang magiging ticket nyo para makakuha kayo ng pagkain. So, pause the video for merienda. Maraming salamat po. Ngayon po ay pakinggan natin ang isang mensahe galing po sa isang lingkod ng Lord. At dalangin ko na patuloy tayong mahamon para po hindi lang dahil sa graduation, hindi lang dahil nag-celebrate tayo, pero nawa ito ay magsilbing hamon palalo sa atin para po magtayo ng marami pang mga iglesia para po sa kapurihan ng Panginoon. Pakinggan po natin si Bishop F. Tendero. Congratulations sa inyong pagtatapos bilang mga church planter. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon na talagang kayo ay hindi lamang nakapag-aral, kundi kayo nakapagtanim na ng mga iglesia. Bigyang kaluwalhatian ng Panginoon sa inyong gawain at sa inyong paglilingkod. At sa inyong pagtatapos,
nais ko lang magbigay ng paalaala sa salita ng Diyos patungkol sa ating ginagawa at patuloy na gagawin sa pagtatanim ng mga iglesia. Ang katanungan ay, anong klaseng iglesia ang dapat nating itanim? Inyong napag-aralan na ang tungkol sa health of the different churches that we have. At nais kong tingnan ang halimbawa ng unang-unang iglesia. Dun sa Aklat ng mga Gawa, Acts chapter 2 verses 42 to 47, ay nais nating tingnan ang halimbawa ng unang iglesyang naitatag, ang iglesia sa Jerusalem. The Jerusalem church is an example of what it means to have a healthy church. At kung titingnan natin, merong 7 katangian ang iglesia sa Jerusalem. Katangian na dapat makita sa mga iglesyang ating itinatag at mga iglesyang itatanim pa natin. Isa-isahin natin ang 7 katangian ng iglesia sa Jerusalem na nagpakitang ito'y mahusay, maayos, matatag na iglesia at mga katangiang dapat makita rin sa ating mga iglesia. Unang-una, talatang 42. Ang iglesyang ito ay kilala sa pagbibigay ng panahon sa basic ministries of the church. Napansin natin na pagkatapos maitatag ang iglesia, they devoted themselves to the apostles' teaching, to the breaking of bread, to fellowship, and to prayer. Ito po yung 4 main ministries of the church at ang bawat mananampalataya ay nagbigay ng panahon. They devoted themselves. Ngayon po, dapat nating bigyan ng panahon yung pag-aaral ng salita ng Diyos, yung pagsasama-sama in small group fellowship, yung breaking of bread to really see the goodness and the power of God, at ang pananalangin. Kaya yun po yung unang katangian, pagbibigay kahalagahan sa lahat ng ministries ng iglesia. Pangalawa, talatang 43, makikita natin na ang iglesia sa Jerusalem ay kilala sa katangian na ang kapangyarihan ng Diyos ay kumikilos sa iglesia. Sa 2 paraan po, nakita natin ang pagkilos ng Diyos sa iglesia. Unang-una, may mga maraming kababalaghan na nangyari at nagawa sa pamamagitan ng mga apostol. Nais po nating ipakita sa ating mga iglesia na ating pinangungunahan at mga iglesyang itatatag pa that the power of God is at work. Kung may sakit, ay panalangin natin. Yung nangangailangan ng spiritual deliverance, ipanalangin natin. At talagang gusto nating makita na ang Diyos na kumikilos nung panahon ng New Testament at ng Old Testament o ng Scripture times, ang Diyos din na kumikilos hanggang ngayon. Sapagkat, kung nais nating makita ang pagkilos ng Panginoon, may mga kababalaghang nangyayari. Pero nais ko rin pong sabihin na yung isa pong concrete manifestation ng kababalaghan o miracle o the power of God, hindi lamang po doon sa signs and wonders, kundi yung pong earlier part ng verse 43, sinabi po doon, everyone was filled with awe. Ang lahat ay napuspos ng pagpipitagan. At dala po ng pagpipitagan at pagkatakot sa Diyos, nagkaroon po ng sasabihin nating pagbabago sa buhay ng mga tao. Ang tanong, yun po bang mga naakay natin sa Panginoon? Yun ho bang tinulungan nating lumago ay meron pong marked change in their life? Nakita po ba talaga yung tunay na pagbabago na kung dati ang kanilang pagsasalita ay may mga kasinungalingan o paggawa ng hindi tama, ito'y nagbago na. Kung sila'y palaaway, ngayon po ay nagiging maayos ang pakikisama. Kung sila po ay talagang madaling uminit ang ulo, ngayon nagkakaroon ng pagbabago. Ibig sabihin, dala ng pagkatakot sa Diyos, dala ng pagpipitagan sa Diyos, nagkakaroon ng tunay na pagbabago. The greatest miracle today is still the miracle of the changed life. At doon po sa iglesia ang ating itinatatag, dapat makita ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng mga taong kumilala sa Kanya. Ang pangatlong katangian ng iglesia sa Jerusalem, iglesyang malusog, lumalago, at dapat din maging katangian ng ating iglesia. Talatang 44 ang 45, ang sabi po doon, meron silang tunay na pagmamahalan sa isa't isa. Paano nila pinakita yung pagmamahalan? Lahat ng mga mananampalataya ay nagkakaroon po ng pagtutulungan. Sa panahon nga ng pangangailangan, yung mga may ari-arian, ipinagbili yung kanilang ari-arian at napagbilhan na ibinigay sa mga apostol upang ipamahagi sa nangangailangan. Yun po ang tunay na pagmamahalan. Pagmamahalan hindi lamang sa salita, kundi may kasamang kilos o gawa. Madali po natin sabihin sa isa't isa, I love you with the love of the Lord. Pero yung pong I love you with the love of the Lord hanggang salita lamang.
ay kung babaguhin po natin yan, sasabihin natin, kapatid, ikaw ay pananagutan ko. At dahil sa aking pagmamahal sa iyo, kung meron kang pangangailangan, lumapit ka sa akin. Aba, medyo mahirap na hong gawin yan. Kung talagang may pagmamahalan tayo, hindi po sa salita lamang, kundi handa tayong tumulong sa pangangailangan ng ating mga kapatid. At kung maaari, yung pong ating personal na ari-arian, handa nating ibahagi sa nangangailangan. Mga kapatid, ang iglesia, ang lugar o ang institusyon na kung saan ang tunay na pagmamahalan ay dapat makita. Ang pang-apat pong katangian ng Iglesia sa Jerusalem, makikita natin sa talatang 46, yung pong kasipagan nila sa gawain. Tingnan niyo po sinasabi sa salita ng Diyos, gano'n sila kalimit magtipon-tipon. Sinabi po doon, araw-araw, doon sa templo at sa bahay-bahay, sila nagtitipon-tipon. Nagpapakita po ng kasipagan sa gawain. Dito po medyo naiiwan ang mga born again o mga evangelical o mga kumilala sa Panginoon. Yung pong mga ibang maling pananiwala o mga kulto, abay masipag sa gawain dahil nga sa kanilang paraan, yun ang paraan upang sila'y maligtas. Kaya naman makikita natin yung iba dyan na dalawa-dalawa na nakaputi, nakakurbata, na nangangaral po maghapon. Sila yung mga missionary, galing po sa kanilang lugar, walang problema sa suporta, sariling pamilya nagsusuporta. Dahil kung ikay kabilang sa relihiyong iyon, abay dapat na ikay magbigay ng 2 taon para ikay magmisyonaryo. O kaya naman, yung mga saksi na 2 oras araw-araw ginugugol nila sa kanilang pangangaral, pagbibenta ng mga babasahin nila. Bakit po sila masipag? Dahil po yun ang pagnanasa nilang makaabot sila sa langit. Tayo daw po mga evangelicals, Bible Christians, o mga born again, dahil naligtas tayo sa biyaya, abay parang hindi na tayo nagsisipag. Mga kapatid, bilang pagtanaos ng utang na loob sa ginawa ng Diyos sa atin, magkakaroon tayo ng kasipagan sa gawain. Hindi po tayo dapat magbibigay ng parang konting lamang panahon. Marami ho sa atin 2 oras na nga lang pananambahan pagkalinggo, huli nang darating, una pang uuwi. At pag napahaba ang mensahe ni Pastor, parang naiinip. Mga kapatid, dapat pong maging masipag po tayo sa gawain ng Panginoon. At yun ang isang katangian ng Iglesia doon sa Jerusalem. Ang pang-5 katangian ng Iglesia sa Jerusalem, makikita po natin na tuwing sila'y magtitipon-tipon, nagpuputol-putol ng tinapay ng may kagalakan na nagpupuri sa Diyos. Ibig pong sabihin, sila po ay talagang tunay na mananamba. Tunay na nagpupuri sa Diyos. Na ang kanilang pagtitipon, ang kanilang pagsasama-sama, ang kanilang bukang bibig ay magpasalamat sa Diyos, magpuri sa Diyos. Pangkaraniwan po ngayon sa ating mga grupo o sa mga iglesia, ang nagiging bukang bibig ay reklamo, puna, at sasabihin natin ay mga daing. Kung talagang lumalago yung ating iglesia, dapat pong makita yung tunay na pusong binago ng Panginoon na nagpupuri sa Diyos. Parang yung sinabi ni Apostol Pablo, doon po sa unang Tesalonica 5:16 hanggang 18, rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances. Parang mahirap gawin po ito. Pero kung ikaw ay talagang nasa Panginoon, magiging palagian ang pagkakaroon ng kaligayahan. Magiging walang pati ng pananalangin na lagi tayong lumalapit, nagtitiwala sa Panginoon kahit tayo nasa traffic o kahit tayo may mga pangangailangan, lumalapit tayo sa Panginoon. At tayo nagpapasalamat sa lahat ng bagay. Hindi lamang sa panahong tayo pinagpapala, kahit po meron tayong mga pagsubok, nagpapasalamat pa rin tayo. Sapagkat yun po'y katangian ng mga taong binago ng ating Panginoon. Talatang 47, ang pang-anim pong katangian ng iglesia doon sa Jerusalem na dapat din maging katangian ng mga iglesia ang ating tinatag. Sila po ay merong mabuting patutuo. Sila po ay mga mabuting kapitbahay. Sinabi ng salita ng Diyos, they were enjoying the favor of all the people. Hindi ko sinabing of some people. Lahat ng mga tao ay nagbibigay kaluguran sila o sila kinalulugdan ng lahat ng mga tao na nagpapakita ng napakagandang patutuo, magandang impluensya, at magandang talagang sasabihin natin Christian witness nila o influence in their community. Yun ho ba mga kapitbahay natin, natutuwang tayo ang kanilang kapitbahay.
Pag sila ho ba'y nagtapon ng basura sa harapan natin, babalikan natin ng mas marami pang basura. Pag nagtapon ng patay na daga, ibabalik natin may kasamang patay na pusa. Hindi po tama yon. Kung talagang tayo ay kabilang sa iglesyang tinatag ng Panginoon, magiging maganda po yung ating patutuo. Magiging maganda yung ating impluensya sapagkat tayo ang naging asin at ilaw sa ating kapaligiran. At ang panghuli, 47 rin po, sinabi po doon na meron silang evangelism o ang evangelism ay naging lifestyle. Sinabi po doon na araw-araw idinadagdag sa Panginoon sa kanila ang mga naliligtas. Ibig po sabihin, ang kanilang evangelism ay hindi lamang pag may evangelistic crusade o may evangelistic rally, kundi araw-araw. Kung sila man ay naglalakad o nasa eskwela, nasa paaralan, o nasa opisina o nasaan pa man, sila po ay araw idinadagdag sa kanila ng Panginoon ang mga naliligtas. Kaya po, babalikan natin yung ating mga iglesyang itinatag. Yung mga iglesyang itatatag pa natin. Kung gusto nating maging epektibo at magiging maayos at gumaganda ang takbo ng ating mga iglesia at magkakaroon ng tunay na pagbabago sa ating bayan, tingnan po natin ang mga katangian ng tunay na iglesyang lumalago, iglesyang pinagpapala ng Panginoon. Balikan po natin ang halimbawa ng iglesia sa Jerusalem. At nawa po, sa mga iglesyang ating itinatag, isa-isahin po natin yung mga katangiang ito. At yung napag-aralan natin na 8 characteristics or katangian ng mga healthy churches around the world ay katulad din po ng nakita natin sa iglesia sa Jerusalem. Mga kapatid, kayo ngayon ay kabilang sa greatest army all over the world, all over the universe, because you are part of the army of our great God. In 2 Corinthians chapter 5 verse 19 and 20, sinabi po ng salita ng Diyos na we are ambassadors of Christ. Alam niyo po, napakagandang kaisipan na pagiging ambassador. Ibig sabihin, representative or personal na talagang personal representative ng ating Panginoon. Yung po mga ambassador ng ibang bansa, pag pinapakilala, Your Excellency. Bakit po Your Excellency? Dahil po they are representing, halimbawa Presidente ng Amerika, His Excellency, the President of the United States. O kaya naman, kung galing doon sa ibang bansa na merong monarchy, Your Royal Highness. Bakit Your Royal Highness? Representing His Royal Highness, the King of that particular nation or country. Ngayon, bilang mga church planter, bilang mga evangelists, bilang mga ministers of the Lord, you are ambassadors of the Lord Jesus Christ. Kaya pwede niyo bang batiin ang inyong katabi ng congratulations, Your Royal Highness? Bakit Your Royal Highness? You are representing His Royal Highness, the King of Kings and Lord of Lords, the Lord Jesus Christ. Kaya po, bilang mga church planter, kabilang po tayo sa sasabihin nating pinagpalang grupo ng mga tao dito po sa ating sanlibutan. Because we are the personal representatives of the King of Kings and Lord of Lords. We are the ambassadors of Christ na nagtatanim ng mga iglesia, nagpapalag at tumutulong sa mga taong makakilala at lumapit sa Panginoon. At magkakaroon ng tunay na pagbabago ang ating bayan, magkakaroon ng tunay na pagpapala sa lugar na ito o sa ating bansang Pilipinas dahil po sa ating patuloy na pagtatanim ng iglesia. Kung nais po nating patuloy na manguna ang Panginoon sa ating bayan, dapat na talagang siya ay kilalaning Panginoon sa lahat ng ating buhay. Magtatapos po ako doon sa nakikita sa ibang mga tahanan na para bang nakalagay na Christ is the head of this home, the unseen guest in every meal, the silent listener in every conversation. Medyo tama at mali po yun. Tama na He is the head. Pero malaking kamalian po, bakit siya ang head tapos sasabihin, the guest and the silent listener. Dapat po palitan natin yon. Dapat sabihin natin, Christ is the head of this house, the unseen host of every meal, the silent guide in every conversation. Pero yun po ang nangyayari sa maraming mga Pilipino ngayon. Sinasabi natin si Jesus ang ating Panginoon tagapagligtas, pero pagdating sa ating araw-araw na pamumuhay, sa pananalita, pagkilos sa ating mga pinupuntahan, Panginoon, bisita ka lamang po. Panginoon, tagapakinig ka lamang po. Kung gusto nating patuloy na gumanda ang ating bayan,
at gusto nating magkaroon ng pagbabago at patuloy lumago ang ating iglesia, naway maging tunay na Panginoon si Kristo sa ating buhay. At kung si Kristo ay magiging Panginoon ng ating buhay, bilang miyembro ng iglesia, magbibigay tayo ng panahon sa lahat ng gawain. Bilang miyembro ng iglesia, makikita ang pagkilos ng Panginoon at babaguhin ang ating buhay. Bilang miyembro ng iglesia, magkakaroon tayo ng tunay na pagmamahal sa isa't isa. Bilang miyembro ng iglesia, magkakaroon tayo ng kasipagan sa gawain. Hindi lamang yon, magiging magpupuri tayo sa Panginoon sa tuwi-tuwi na, magiging mabuting patutuo sa ating kapitbahay at magkakaroon ng lifestyle witness. Ang 7 katangiang yan ang dapat nating patuloy na ipamulat sa bawat miyembro ng iglesia at sa bawat iglesyang ating itatatag, at makikita natin ang patuloy na pagkilos at pagpapala ng Panginoon sa atin. Again, congratulations, God bless you, let us go and multiply. Okay, bago tayo magpatuloy, exercise ulit. Last chance. Paboritong exercise natin. Pwede pa ba? Tumayong lahat? Spiritual exercise. Minsan pa. Last time na. Anong gagawin ko? Sumunod po kayo sa akin. Sumigaw tayo. Jesus is Lord. Jesus is Lord. I praise you, Lord. Praise you, Lord. I love you, Lord. Love you, Lord. I'll serve you, Lord. Serve you, Lord. I worship you, Lord. Worship you, Lord. I'll die for you, Lord. Die. Jesus is Lord. Jesus is Lord. I praise you, Lord. Praise you, Lord. I love you, Lord. Love you, Lord. I'll serve you, Lord. Serve you, Lord. I worship you, Lord. Worship you, Lord. I'll die for you, Lord. Die for you, Lord. Last na. Jesus is Lord. Jesus is Lord. I praise you, Lord. Praise you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. I'll serve you, Lord. I worship you, Lord. I'll die for you, Lord. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Pwede makaupo. Okay, tuloy po tayo sa ating action planning. Salamat sa nagawa. Nag-plant na tayo ng church. Tapos na ang church planting project na buo na. Marami pang gagawin pero buo na yung church. Ang network natin ay magwawakas ngayon. Salamat sa maraming natapos. Samantala, hindi ibig sabihin tapos na ang ating paglilingkod sa Panginoon. Hindi ibig sabihin lahat ng mga tao ay ligtas na. Marami pang gagawin. Para marami pa tayong bunga, ang magandang paraan ay magkakaroon tayo ng multiplication at all levels. Yan ang pinag-usapan natin noong una sa orientation, kung naalaala nyo, 1 year ago. Multiplication at all levels. Ngayon, planuhin natin kung paano gagawin. Ito po ang ating next step. Tapos ng network natin, ito ang next step pa para magkaroon ng multiplication at all levels. Gusto natin magkaroon ng multiplication of team leaders. Saan makukuha ang karagdagan team leaders? From the team members. Team members ngayon, siguro sa next network, team leader na. Gusto natin magkaroon ng multiplication of coaches. Saan makukuha ang karagdagan coaches? Kayo, mga team leaders, ngayon, pwedeng maging coach sa next church plant. Gusto natin magkaroon ng multiplication of network facilitators. Makukuha from the coaches. Gusto natin magkaroon ng multiplication of networks. Multiplication at all levels. Believers hanggang networks. So pag-usapan natin ngayon ang role ng bawat isa para makapag-contribute sa multiplication at all levels. Ngayon, mag-sharing na tayo tungkol sa multiplication of team leaders. Sino-sino kaya ang team members sa inyong mga teams ngayon na next network pwede na sila ay maging team leader? So kahit sino sa network, pwedeng tumayo, magbigay ng suggestion sa inyong observation, ang team member, pwede siya maging team leader. Please pause the video for 3 minutes para mag-sharing.
Magkakaroon din po tayo ng multiplication of coaches. Sino-sino ang team leaders ngayon na sa next network pwede na maging coach? Meron yata. Kahit sino sa network pwedeng tumayo, magbigay ng suggestion, sino ang team leader, pwede maging coach. Please pause the video for 3 minutes. Magkakaroon din po tayo ng multiplication of facilitators. Sino-sino ang inyong mga coach ngayon, next network, pwede na maging facilitator. Sino kaya? Palagay nyo sa inyong network. Pwede magbigay ng suggestions. So please pause the video para magbigay ng mungkahi. Please pause the video for 2 minutes. Magkakaroon din tayo sana ng multiplication of missionaries. Sino-sino ang inyong mga facilitators na pwedeng maging cross-cultural missionary at magiging trainer of church planters cross-culturally sa ibang bansa o sa mga tribo sa Pilipinas o sa ibang grupo sa Pilipinas. Sino kaya ang mga facilitators sa inyo pwede na maging missionary? Please pause the video for 1 minute para magbigay ng suggestions. Maganda din, magkakaroon din tayo ng multiplication of team members. So marami tayong team members ngayon. Next network, pwedeng lalo magkakaroon higit pa. Amen. Marami pang team members. Saan makukuha? New believers from the church plants. Amen. Sino-sino kaya ang inyong new believers sa inyong church plant ngayon? Sa susunod, pwede na silang sumama sa team para maging church planting team member. Pwede pa ba kahit sino sa network tumayo, isigaw ang pangalan ng mga new believers, pwede na maging church planting team members. Please pause the video for 3 minutes. Okay, tuloy po tayo sa page 196, Action Planning for Multiplication, the newly planted church. Pwede po ba yung newly planted church ay makakatulong sa multiplication at all levels? Pwede, ano? O payag kayo. Posible po ba yung newly planted church, siya ay magpa-plant ng church niya? Ayun, salamat, payag kayo. Maganda yan. Yan ang malakas na multiplication of churches. Yun. So, bawat team leader, siya ay mag-share from the action plan on page 196, multiplication through the newly planted church. Please pause the video. Tuloy po tayo sa page 197, Action Planning for Multiplication, the Mother Church. So yung Mother Church nyo, nanganak na. Ano na ang gagawin yung Mother Church? Tapos na? Di na manganganak? O anong gagawin pa? Pwede siyang mag-contribute patuloy to multiplication at all levels. So ano kaya ang action plan ng inyong Mother Church ngayon? Yung hinaharap, yung gagawin pa. Pwede po ba may isang representative of each Mother Church ay mag-share ng inyong action plan using page 197 as a guide? So pwede yung team leader o pwede yung coach from each Mother Church ay mag-share ngayon. Please pause the video. Page 198 po, Action Planning for Multiplication, the next batch of this network. So itong network, magwawakas na.
magtatapos na. Ngunit, pwedeng ulitin. Pwede magkaroon ang network ulit, mag-plant ulit, mga churches ulit. Ang pagkaiba ngayon sa next batch of this network, kung gusto niyo magkaroon, ay kayo na naka-attend na sa network, kung may network ulit, hindi kailangan umattend kayo ulit. Kasi nag-aral na kayo. Kung gusto yung umattend ulit, welcome na welcome. Walang bawal, pero walang required. Yung mga bago sa network, attend sila para mag-aral, para matuto. Kayo naman, na nag-aral na, pwede magsagawa na lang. Sa fieldwork na lang kayo. Or, kung kasama kayo sa network, tulong kayo sa leading of the network. Teaching, facilitating, guiding, or coaching, o ano. So, yun po ang pagkaiba sa second batch, next batch of this network. So, yun po ang pag-usapan yung buong network nyo. So, please pause the video. Tingnan nyo page 198. Ang buong network ay magdidiscuss tungkol sa posibleng next batch. Ang inyong facilitator ay manguna sa discussion na ito. Please pause the video po. Tuloy po tayo sa page 199, Action Planning for Multiplication, New Networks. Itong network, pwede magkaroon ng next batch, pero ang lalo maganda, ang network na ito, pwedeng manganak at magkakaroon ng iba pang networks. Kung ang network nyo ay through your denomination, pwede ngayon magkaroon ng another network for your denomination sa kabilang district. Or kung ang inyong network ay through your denomination, pwedeng gamitin kayo para magkaroon ng network for your ministerial fellowship sa iba't ibang denomination. Pwede yan. O kung ang inyong network ay through your ministerial fellowship, pwedeng gamitin kayo para magkaroon ng iba pang networks sa iba pang ministerial fellowships. O kung ang network nyo ay through your ministerial fellowship, pwede magkaroon ng iba pang networks sa mga denominations in your ministerial fellowship. So maraming paraan para mag-multiply ng network. Isipin natin, planuhin natin. So inyong network facilitator ay manguna sa discussion with the whole network tungkol sa multiplication of the network, bubuksan ang new networks. Please pause the video for 5 minutes. Salvation belongs to our God. Di po ba? Siya ang gumawa ng lahat. Siyang nagbayad para sa ating mga kasalanan. Siya ang nangusap sa mga tao doon sa Target Barangay. Siya ang naghanda at nagturo sa mga mensahero. Siya ang kumilos sa buhay ng mga tao. Siya ang gumawa sa buhay natin at sa buhay ng marami din iba sa ating bagong iglesia. Because of what He's done, we give Him praise and glory forever and ever. Salvation belongs to our God, who sits upon the throne, and unto the Lamb praise and glory, wisdom and thanks, honor and power and strength be to our God forever and ever. Be to our God forever and ever. Be to our God forever and ever.
to see the nations worship. Our cry, our prayer is to sing your praise to the ends of the earth. That we won, mighty voice, every tribe and every tongue rejoices. Our heart, our desire is to see the nations worship. That we won, mighty voice, every tribe and every tongue rejoices. Our heart, our desire is to see the nations worship you. Is to see the nations worship you. Worship you. Tapos na po ang ating graduation ceremony. Ngayon, tuloy tayo sa ating celebration. So kung anong plano nyo, may special na merienda ngayon din, o magsiswimming kayo, o kung anong gagawin para mag-celebrate, tuloy tayo sa ating celebration. Well, nakalipas na ang isang taon, mahigit. Talagang nag-enjoy kami na kayo ay aming kasama itong panahon nakalipas. Kayo na nanood, nag-enjoy kami na sama-sama tayo. Salamat sa Panginoon sa napakagandang pagkakataong ito na may ganitong partnership, may ganitong pagkakataon na sama-sama para abutin ang maraming barangay. Sana darating ang araw, makikilala namin kayo mukhaan, magkikita tayo. Kung hindi mangyayari sa lupaing ito, makikita tayo doon sa kalangitan. At doon marami tayong kwento tungkol sa ating mga church planting dito sa lupa. Yun. So hanggang sa araw na magkikilala tayo, salamat sa inyo. Salamat sa buhay ng bawat isa sa inyo. Salamat po sa inyong pagtsatsaga, inyong pagpapagal, inyong puso para maglingkod sa Panginoon, iyong hangarin para maligtas ang maraming tao. Ginamit kayo ng Panginoon ng malaking malaki. Naway pagpalain kayo ng Panginoon ng maraming marami. Kaya po ninyo, nakatulad din ang sabi ni Dave, magpasalamat po sa inyong lahat, sa lahat po sa inyo pong pagpapagal para po sa gawain ng Panginoon. At katulad ng salita ng Panginoon sa atin, hindi nasasayang ang bawat pagpapagal natin para sa Panginoon. Malaki po ang inyong gantimpala sa kalangitan. Alam ko, hindi ganun kadali ang gamitin ng Panginoon na mag-plant ng church, hindi madaling karanasan. Pero minsan pa, naranasan natin ang pagsama ng Panginoon, ang pagtulong ng Panginoon at ang katagumpayan na pinaranas po sa atin ng Panginoon. Nawa po patuloy tayong gamitin ng Panginoon para po lumawak pa ang kanyang gawain at tunay na may deklara na siya ang hari ng lahat, ang Panginoon natin ang tagapagligtas ng lahat. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyong lahat. God bless you.